So we are here in the third segment, which is from verses 8 to 10. The Christian's obligation to his neighbor. So, unsa naman pod ang obligasyon natong mga Kristohanon nganha sa atong mga silingan. So, hallelujah. Kung atong basahon sa verses 8 to 10, mga katungdanan sa usag-usa. Ayaw pagapo sa utang gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isig katao nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan ug uban pa nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katao dili makahimog daotan ngadto sa iyang isig katao. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. So, klaro mga igsuon nga doon na gyud tay obligasyon nganha sa atong isig katao. O mao na siya ang golden rule, no? Kinahanglan, if you love yourself, you love your neighbors as you love yourself, no? Owe no one anything except to love to one another. So sa personal nga level mga igsuon, the only debt no we are to carry is the debt to love one another. Kung doon naman tayo utang, kung ginapos man ta sa utang, kana na lang unta nga utang, nga kanang paghigugma sa atong isig katao nga kinahanglan nga nakagapos ta ni ana. So this is a perpetual obligation we carry both before God and each other. So ingon diri sa English nga version, oh no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Kung nahigugman ka sa imong isig katao, nakatuman ka sa sugo sa Ginoo. So simple as that, no? Apan kung wala si Kristo sa imong kasing-kasing, medyo lisod-lisod yun na siya. Kung doon natin tayo garbo sa itong kagalingon. So, you shall love your neighbor as yourself. Matod pa ni Apostol Pablo, ihang gisulti pagbalik ang mga words ni Jesus diya sa verses chapter Matthew verse 20 to 36 to 40, and this is one of the two commands upon which hang all the law and the prophets. Unsa kay itong duha ka golden rule na nagalangkob sa napulo ka sugo sa Dios, nahimo na lang siya duha. Ang una, di ba, is to love your neighbor, no? Igugma ang imong isig katao, imong silingan. What pasabot, you have to love the people you actually meet with and deal with every day. Kanang adlaw-adlaw nimo nga may encounter, no? It is easy for us to love in the theoretical and abstract, but God demands that we love real people, no? So yun nakaisipon nga ako nahigugma ko sa isig katao, okay ka nahigugma ko itong mga kabos, pero sa actual na mga igsoon, makatuman ba ta, nakahimo ba ta? So, no man can compass the ends of life by drawing a little line around himself upon the ground. No man can fulfill his calling as a Christian by seeking the welfare of his wife and family only, for these are only a sort of greater self. So kung imuha lang pamilya, imong gihigugma, sama lang nga imuha lang selfish ka sa imong kagalingon, wala ka nakahimo or nakatuman sa sugo sa Ginoo nga higugma ang imong silingan, labi na kato yung mga kaaway. Then last part here is love is the fulfillment of the law. So it is easy to do all the right religious things, but to neglect love. Our love is the true measure of our obedience to God. So klaro kay mga igsoon, kung nakahimo ta sa paghigugma sa atong isig katao, nakatuman na usab kita sa balaod sa Dios. So sayo nakaayno sa pagbuhat sa tanang mga relihiyoso nga mga tulmanon, no? Pero kanang pag-neglect nimo, maikay ka mudayeg, maikay ka nga always kay ka musimba, pero kanabitong pilion lang nimo ang tao nga imong higugma na dayon kuan kay kanila kanang lahi imuhang attitude towards ilaha. So ang ato dayong gugma mga igsoon is
is the true measure of our obedience. Kung unsa ang imong paghigugma sa imong isig katawo, no, makita gyud diha kung unsa jud ka ka-obedience sa Ginoo. Hallelujah. That is segment number 3.